Ayan. Ayan, pakita mo yun, oh. Kumakatas talaga yung langis, oh. Oh, sagad na. Sagad na yon. Balik na natin. Ayan, oh, daming kumatas na langis. Lumabas yung mga dumi. Oh. Okay. Mapipindot na ba? Ayan, napipindot na. Pero kulang pa. Balik ulit natin. Press pa ulit natin para lumabas. Yung dumi, ayan, kumakatas, oh. Okay. Ayan na. Pwede na siguro. Okay, ayan na. Magalaw na. Mga kapatid, ito po yung valve lifter nung Toyota Rush na talagang nagputik ng todo ang kanyang makina. Ito yung sinasabi nung may-ari na 4 na taon siyang nagpapa-maintenance sa kasa mula nung nabili niya. 4 na taon. Pero bakit ang nangyari sa kanyang makina ay halos mabulok talaga? Hindi po sludge, putik talaga yung ibabaw nung kanyang makina, pati yung kaloob-looban nung binuksan na po namin. At nadami nga po itong mga valve lifters po na to. Ayan. Kasama yung mga nandito, 16 po yan. Nadamay siya na matigas. Kaya pagka ito ay tumigas, iingay po ang inyong makina. Ang trabaho ng valve lifter ay para i-maintain niya yung tamang posisyon nitong rocker arm. Doon sa mga lumang makina, ina-adjust natin yung tappet. Di ba? Pero ito, walang adjustment ang tappet. Automatic valve lifter to. Kapag ka ito ay magtatrabaho, yung langis na galing mismo doon sa sistema ng cylinder head, dadaan dito yung langis sa butas na yan, at yun ang nagsisilbing puwersa para hindi naman mawala din sa posisyon or sa tamang settings itong ating rocker arm. At yung rocker arm naman na yun, itinutulak niya yung barbula dito. So, pag ikot ng camshaft, gumaganyan-ganyan din po yun, at yun nga yung open-close ng barbula. So, sa mga ibang vlogs ko po, ipinakita ko na po sa inyo kung paano nagtatrabaho yung intake saka exhaust stroke ng ating engine. At yun nga po, yung mga barbula na tinatamaan nitong rocker arm po na to. Kaya lang, kapag ito po ay nag-stack up at tumigas, ay iingay po talaga ang inyong makina. Talagang akala mo katok ang inyong makina. Sobrang ingay. Ito po, 16, mga kapatid. Yung nag-stack up dito, dahil nga po sa nangyari doon sa kanyang sasakyan, no? Na pinasok talaga ng sludge, sobrang dumi. Ngayon, dapat ito, pag ito'y kinamay ko, mapepress ko na yan. Oh. Kahit itulak ko dito, dapat mapepress ko yan. Wala talaga. Baka naman, Engineer Tolits, mas malakas ang kamay mo, try mo nga. I-press mo lang. Mas malakas ang ano mo, ang clamp mo. At lumabog po, sir. Oo, dapat lumubog yan. Ha? Matigas? Hindi kaya? Wala, sir. Hindi kaya. O ngayon, kaya kanina, yung umpisa ng video ko, kailangan igato. Ito, tignan nyo mo, igagato ko. Oh. Palalabasin ko ngayon yung dumi na nasa loob na nagbara na mismo dito sa valve lifter. Tignan nyo po ha, ayan ha. Kakatas yan. O, ayan na, lumalabas na yung maruming langis, oh. Ayun, oh. Oh. Ayun. Okay. Kailangan palabasin po natin yon. Ayan. Okay na to. So, ngayon, ito ngayon ay gumagalaw na. Ayan, oh. Kailangan pagganahin ko to, mga kapatid, kasi kawawa naman yung may-ari nito. Alam nyo ba kung magkano ang isa nito? 1,600 pesos. Tapat na yon. Nakatawad na po ako ng konti doon. Kung 1,600 pesos, ang 10 ay 16,000 na. Eh, ano po ito? 16 bulbs po ito. So, nasa 20,000 plus ang magagastos niya kung bibili tayo ng 16 na valve lifters. Pero ngayon, ilan na yung nagawa ko na na-press ko? Okay, 2, 3, 4. So, meron pa akong 12 na ipe-press at pagkatapos po niyan ay lilinisin ko ng neutral na panlinis. Kasi po ito, mga kapatid, may rubber sa loob nito. Hindi ito pwedeng basta huhugasan mo ng gasolina or yung matapang na chemicals. Lalong masisira po ito. Ngayon, ang trabaho nito, pagpasok nga nung langis dito, galing dun sa engine, yun yung nagsisilbing pinaka-pressure para hindi naman umadjust to. Hindi siya basta bumaba. Kasi pag ito ay bumaba at wala ng pressure ng langis, iingay din ang inyong makina. Parang barbula
nawala sa tamang settings, no, yung ina-adjust na valve tappet. So, ito, gagawin natin to mga kapatid, yung 16, tapos lilinisin natin para makapagbigay ng konting bawas ng gastos doon po sa may-ari po ng Toyota Rush. Ngayon, speaking po na yung Toyota Rush na yan ay CASA-maintained at ba't ganyan ang nangyari, meron akong babasahin ulit sa inyo ngayon na nag-comment po doon sa nakaraang vlog ko, CASA rin po ang involved dito. Mga kapatid, kung yung Toyota Rush, 4 na taon na nagpakasa, pero ang nangyari sa kanyang makina ay talagang pinagsisisihan po ngayon ng may-ari. Ito po, kausap ko ulit siya kanina. Dadalhin daw po niya sa akin lahat ng resibo na binayaran niya doon sa kasa po na yon. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi ka mag-file ng reklamo? Sabi niya, ang problema, pag kumuha ka ng abogado, acceptance fee pa lang daw, napakalaki na. Sabi niya, ibabayad ko na lang sa'yo yun. Yun yung kanilang desisyong mag-asawa. Ayaw na rin nila ng stress. Ayaw na rin nilang makipagkasuhan doon sa kasa po na yon. Pero ito isang kasa na to, napaka-inam naman. So, napaka-inam nito mga kapatid. Alam niyo ba yung inam, no? Magaling. Ito, nag-message po sa akin si Norman Marquez. Ang sabi po ni Sir Norman Marquez doon po sa comment niya sa vlog ko, Boss Idol, ask ko lang, regular yung PMS ko sa kasa for 4.5 years, 4.5 taon, and walang palya. No, ibig sabihin, dire-diretso, religious po yun. Religiously, ibig sabihin, pag religiously, kami po, Webes Linggo, sumasamba kami. So, ganun yung kanyang pagpapa-PMS. So, sabi niya rito, yung ika-5 taon, yung ika-5th year ko na PMS, ang sinabi ng kasa, bubuksan na yung makina and papalitan na yung timing belt and marami pang iba na halagang 26,000 pesos ang estimate. Wala pa namang major na sira yung kotse and as of now, maganda ang takbo. After 4.5 years, ang odo po is 55,000 kilometers. Sa tingin nyo po ba, dapat nang palitan yung belt? Medyo mahal kasi po. Magandang-maganda ang takbo ng kotse. Salamat po, Idol. No? Grabe naman tong isang to. Ang tinakbo pa lang ay 55,000 kilometers. Gusto nang palitan ng timing belt. At 4.5 taon pa lang, yung pong edad nung sasakyan. Gusto nang palitan ng timing belt. Talagang siguro ayaw niyang maparis doon sa isang kasa na nabulok yung makina. Pero tama po ba yun na 4.5 years pa lang yung kanyang sasakyan at 55,000 kilometers ay magpapalit na ng timing belt. Unless may nakita yung kasa doon sa timing belt na may problema na. Kung yun ay may mga cracks na at malapit ng maputol. Karamihan naman, yung mga napuputulan ng timing belt na maaga ay yung mga belt na nakababad sa langis. Medyo maaga sila na nagkakaroon ng problema. Pero hindi naman lahat. Pero yung mga timing belt na katulad nung sa mga naunang mga sasakyan, yung mga Fortuner na naka D4D, yung mga KD engines, ang timing belt po, kapag yan ay masisira na talaga, yung talagang tumakbo ng halos 200,000 kilometers, hindi ka nagpalit ng timing belt. Kaya sa mga Toyota, yung mga KD engines na yan, nasa mga 130,000 kilometers, yun talagang dapat magpalit ka ng timing belt. Pero kami po dito sa shop at ako, personal, kapag dumating sa 80,000 kilometers, dapat ipasilip mo na yung belt mo. Or kung hanggat maaari, kung may budget naman, papalitan mo na, pati yung kanyang mga tensioner. Mas safe na po yun, kaysa hintayin mo pa na umabot ng 100,000 kilometers, 130,000 kilometers, baka maputulan ka ng belt. Kasi iba po yung paggamit ng sasakyan dito sa Pilipinas. Kung ang babasihan mo, yung odometer mo, na madalas ka namang nagpapahinga lang sa sasakyan mo, malapit lang yung binabiyahe mo, pero yung RPM mo naman ay sobra-sobra kasi every time na mataas ang RPM mo, tapos mabagal ang takbo mo, hindi naman nakakount yung takbo na yon, yung kilometraho na yon dahil nga mabagal yung takbo mo, pero yung RPM mo, yung revolution per minute ng makina mo, marami. Yung 80,000 kilometers, sapat na yon kasi nga, kung meron kang mga traffic, kung meron kang nagpapahinga sa sasakyan mo, yung mga waiting period na yan, at kung dito ka sa Antipolo, sa Baguio, sa mga bulubunduking lugar ka nakatira, umaakyat dyan araw-araw, yung RPM mo mataas eh. So, mas marami yung ikot ng makina mo, marami rin ang ikot ng timing belt mo. At gaano na nagwe-wear at nagkakaroon ng tear ang iyong timing belt. So, dito po, sa sinabi po ni Norman Marquez na
55,000 pa lang ang tinakbo, mali po na magpalit ng timing belt. Unless, sabi ko nga, kung may nakita yung kasa na may problema yung belt. Baka naman nagkamali din itong si Norman Marquez. Baka naman hindi timing belt ang sinabi sa'yo. Baka naman serpentine belt ang sinabi sa'yo na papalitan, hindi timing belt. So Sir Norman Marquez, klaruhin mo doon sa kasa na yung kasa mo na regular kang nagpapa-PMS, ano ba yung gusto nyong palitan? Timing belt ba o serpentine belt? Yan ang magandang tanong. Ngayon, ito namang kasa na to, gusto lang siguro niyang wag mapares doon sa kasa na pinanggalingan nung Toyota Rush. Di ba? Kasi talagang inaabatan na niya na hindi magka-problema. Kaya 55,000 kilometers pa lang ang tinakbo, gusto na niyang palitan ng timing belt. Ito pong sasakyan ni Norman Marquez. Ito pa po mga kapatid, mula po kay Jay Shapno. Ang sabi po ni Sir Jay, Sir Rans, I'm from Dagupan City, Pangasinan. May request po sana ako, minsan mag-vlog ka rin ng schematic diagram ng oil pump circuit or crankshaft sensor. Ignition circuit, yung 2-in-1, kahit explanation o konting theory. Yan, exclamation, question mark, exclamation, question mark. Sana po mapansin nyo po. Salamat po. Sir Jay Shapno, mag-download ka po ng Carmin. Ito po yun, papakita ko sa inyo, nasa cellphone ko. Ito yung Carmin, yan. Halos lahat po ng modelo ng sasakyan ay nandito. At lahat po ng mga kailangan yung mga diagrams ay nandito rin. Yung mga schematic diagrams. Pati yung mga sockets, nandito po lahat yan. At yung explanation naman, kapag ka po may tanong po kayo, ay pwede nyo namang itanong yan kay kaibigan nating si AI. Yung pagdating po sa explanation. Napakadali lang po niyang kausapin. Hindi kayo magbabayad at hindi po kayo lolokohin ni AI. Pero dapat nga lang po, tama yung inyong search. Para po doon sa tanong mo, Sir Jay, napaka-importante po na ma-download mo itong Carmin, C-A-R-M-I-N, Carmin. I-download mo lamang po yan, Sir Jay, para makita mo yung mga kailangan mong schematic diagram ng ignition circuit, crankshaft sensor, oil pump circuit, lahat nandun na po, pati yung ECU. Lahat nandun na, makikita mo po. Pati yung mga immobilizer, makikita mo po ron. Ito pa po, mga kapatid, galing po kay Chrysler23. Sir Rans, make sure mag-seatbelt po kayo lahat while nagte-test drive. Hehehe, baka mapo na kayo and ma-show cause, uso pa naman yan. Naka-seatbelt po kami. Doon po sa tinest drive ko po na every wagon, dito, ayan, tingnan nyo, naka-seatbelt po yan. Kaya po, wag po kayong mag-alala. Asahan nyo po na gagawin po natin talaga kung ano yung tama, lalong-lalo na po sa mga pagmamaneho. Ito pa po ang isang comment ni 007, headlight retrofit. O siguro gumagawa ng mga headlight po itong si 007. Ang sabi po niya, Sir, Honda Jazz 2004 nakalagay sa dipstick ATF, saka sa manual. Ano po susundin? Si BTF ilalagay? Hindi po. Sa manual nakalagay ATF at doon sa kanyang dipstick ATF nakalagay, yun po ang susundin nyo. Sure po yun. Kaya ka lang nalilito, sir. Meron kasing mga Honda Jazz na CBTF talaga, yung mga Honda Fit. At saka yung mga makina ay 8 ang spark plug. Karamihan po dyan ay CBT po talaga ang ginagamit na fluid. Baka kasi may nakausap ka na naka Honda Fit o kaya naman yung mga Honda City na 8 ang spark plug, 8 din na ng kanyang ignition coil. Halos lahat po nung ganong design at ganong modelo po ng Honda, ang transmission nun ay CBT. Kaya ang ilalagay doon ay CBTF, no? Continuously Variable Transmission Fluid. Huwag ka na pong malito. Kung ang Honda Jazz mo po ay 4 lang ang spark plug, sigurado po traditional po na automatic transmission yan at ang gagamitin mo po dyan ay yung ATF na naka-recommend doon sa inyong manual. Yun po ang susundin nyo. Mga kapatid, ito po yung huling comment na babasahin ko po sa inyo. Nalilito po kasi si Super Carry 28. Boss Randy, ano po ba ang meaning ng PMS? Nag-google ako at ito ang lumabas, Periodic Maintenance Service or Preventive Maintenance Service. Tama po ba? Tamang-tama po, halos wala naman silang pinagkaiba. Ang Periodic Maintenance Service po kasi, yun yung schedule na preventive maintenance mo na gagawin sa iyong sasakyan mo. Naka-schedule po talaga yon. At siyempre, kapag ikaw ay nag-i-schedule, talagang inililista mo rin kung ano yung mga dapat mong ipapagawa. So kung halimbawa in-schedule mo, after 5,000 kilometers, magche-change oil ka,
No, yun yung gagawin mo after 5,000 kilometers. Pero hindi naman lahat ng mga ipame-maintain mo sa sasakyan mo ay gagawin mo every 5,000 kilometers. Meron nga, mas nauuna pa doon sa 5,000 kilometers yung ini-schedule mo. Halimbawa, yung rotation ng mga gulong na yan. No? Yung pagpapalit ng mga cabin filter, yung mga air cleaner. No? Iba't ibang mga schedule yan na wag mong gagawin na pagsasabay-sabayin mo. Kaya nga, meron kang periodic maintenance schedule din. Masasayang naman yung iba na kapapalit mo lang ay magpapalit ka na naman ng panibagong pyesa. So yun yung periodic maintenance service. Ngayon, yun ang mga preventive maintenance, ito yung scheduled na routine inspection. Pwede mong pa-inspect lang. Itanong mo sa mekaniko kung ano yung mga kailangan na aayusin sa sasakyan mo or kailangan na papalitan or ipapa-check up mo. Halimbawa, sa mga pang-ilalim, tulad kanina, meron akong nakita na ginagawa doon sa labas. Ang kain ng gulong niya, nandoon sa loob. Yung pala, wala na sa camber yung kanyang mga gulong. Kaya iyon, pag nakita ngayon yun ng mga mekaniko, sasabihin niya sa'yo, Sir, ito po yung kailangan ayusin kasi yung gulong nyo napupudpud na, malamang sira na yung mga bushing nyo doon sa upper arm suspension or may sira na kayong ball joints, kaya po nagkakaganon ang kain ng gulong nyo. Kasi pag bumili ka na naman ng bagong gulong ngayon at hindi mo na ipaayos yung upper arm suspension na yun or kung ano man yung nagkaroon ng problema pyesa, masisira na naman po yun. So yung mga parts replacement at prevent equipment failure to extend asset life, yun yung gagawin mo sa preventive maintenance service. Sa periodic talagang nakasulat na kung ano yung mga ipapaayos mo pagdating ng panahon na isinet mo. Sa preventive naman, pwede kang pumunta sa shop at ipacheck mo kung ano yung mga dapat ayusin para ma-prevent yung mabilis na pagkasira ng mga pyesa ng iyong sasakyan. Yung iba po pumupunta rito sa akin, okay, tatawag sa akin, Sir, magkano PMS nyo? Hindi ko po talaga masagot yun. Kasi kung preventive nga, pumunta muna kayo dito, i-check muna natin kung ano yung mga dapat nating ayusin at dapat palitan. Pero yung kasing pag-change oil, talagang naka-schedule yan. Kung every 6 months, every 5,000 kilometers, magpapa-change oil ka, dapat ginagawa po yan. No? Sa pag-change oil, huwag niyo pong paabutin ng 1 taon or mahigit pa, kahit pag gaano kaganda, gaano kamahal ang langis mo, huwag niyo pong gagawin yon. 5,000 kilometers, 6 months, sapat na po yun, mag-change oil na po kayo. Sana po nakasagot ako ng tama kay Super Carry doon po sa inyong tanong. Nako, grabe, another bulok na makina na naman to. Toyota na naman, Toyota Altis. O, tingnan nyo po, ano bang klaseng langis kasi yung ginagamit dito? Halos lahat ng Toyota na binuksan namin, pati yung Camry, ganito. Ang itsura. Parang naniniwala na tuloy ako na puro mineral oil ang nilalagay dyan. Di ba? Ito, tingnan nyo. Bulok na naman yung makina, kaso hindi mo matanggal to. Talagang sisirain na yan. Mura lang naman yung BBT valve na yan. Oh, doon, may tama din yata doon sa loob. Sige, hawakan mo nga. Ay wala, sira na rin. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, kung pwede po sana pakisubscribe, pakipindot ang notification bell, pakilikes po ang aking mga videos at pakishare na rin po ang aking mga videos sa Autoruns. Maraming salamat po, magandang hapon sa inyong lahat.